Kaya nagkakamali yung iba, ang hinahanap, pera. Ang unang-unang hanap at priority, pera. Hindi baling mawalan ng Diyos, may pera lang sila. Kaya tuloy, may pera sila, wala silang katahimikan. May pera sila, wala silang maipon. May pera sila, napupunta lang kung saan-saan pangangailangan. Nakakagipit-gipit pa yung iba. Nalulung sa sugal o sa bisyo, etc. Kasi wala silang Diyos. Ang pangunahin ang Diyos, kasi ang Diyos ang pinanggagalingan ng lahat ng kabutihan sa buhay. Huwag nating sasabihin na dahil sa hanap buhay, wala tayong panahon sa Diyos. Lalabas, mas mahal mo yung hanap buhay mo kaysa sa nagbibigay sa iyo ng buhay. Ang Diyos ang nagbibigay ng buhay eh. Tingnan mo nga, mayroong mga tao walang hanap buhay, nabubuhay eh. Mga pulubi, yung mga nakakalat sa daan, walang hanap buhay, pero nabubuhay. Nagtataka nga ako, ulanit arawin, di man lang sinisipon eh. Yung mayayaman na may jacket, may magandang bahay, may payong, may sasakyan, nasisipon. Iba yung nagbibigay ng buhay kesa sa hanap buhay. Mas mahalaga yung nagbibigay buhay kesa sa hanap buhay. May hanap buhay ka nga, kung wala ka naman Diyos sa buhay, ay hindi rin maganda yun. At katunayan, kahit nga marami kang stock, marami kang pera, hindi pa rin batayan yun.